Inamin na po ni Attorney Christian Munsod, isa sa 48 framers nitong 1997 Constitution. Inamin niya na meron silang ilang mistakes na nagawa dito sa 1987 Constitution. At ang isang mistake na nagawa nila dyan ay sila ay na-overestimate daw nila itong spirit of EDSA. In other words, hindi nila na-foresee na pwedeng umabuso sa, malamang yun ibig niya sabihin, umabuso sa kapangyarihan itong mga mambabatas natin. Kasi nga ay na-overestimate nila yung spirit of EDSA, kaya pinagkatiwala nila sa Congress, specifically yung tungkol dun sa anti-dynasty law, pinagkatiwala nila ang paggawa ng batas tungkol doon. And after 36 years nga, wala nangyari, siyempre magpapasa ba ng batas yung mga yan? Silang apektado. So hindi naman niya sinabi o hindi naman niya inamin na may naglabi, bagamat yun na naglalaro sa isip natin. Kasi 48 sila parang imposible naman na walang makaisip na dapat magsiguro na sila na iligay na doon yung ano ba itong definition ng anti-dynasty law. Ano ba ang definition ng dynasty? So ilang inamin niya na overestimate nila yung spirit of EDSA. Isipin mo naman, after 21 years, napatalsik nila ang diktador na Ferdinand Marcos Sr., the longest serving president of the Philippines. So wala pa nakaka-break na record niyan. 21 years, ano? At sadly, yun nga nangyari after the spirit of EDSA ay after 36 years, ito ang nangyari sa atin. Hindi pa rin ipapasa itong anti-dynasty law at mukhang malabo pang mangyari. So atin pong panoorin itong interview ni, as usual, ni Christian Esguerra dito sa kanyang Fox First. Itong bahagi ng kanyang interview dito kay Attorney Christian Munsod, isa sa 48 framers, members nitong naggawa ng ating 1987 Constitution. Is kontrolado ng dynastic families and greedy big business. Totoo yan. Ito nga pala, sige, nabanggit nyo na rin yung dynastic families, no? Talagang tumaba sila ng tumaba. Naging gahigante na since 1987. Matanong ko na po sa inyo, no? Medyo ibalik nyo po kami dun sa naging diskusyon ng Constitutional Commission noong 1986. Bakit nga ba hindi pa ginawang self-executory yung provision ng ating konstitusyon na nagbaban po sa mga political dynasties? Okay. Alam mo, pinag-diskusyon na natin yan. No? Ang sa akin, no? I'm being asked, meron ba kayong mistakes nung ginawa niyo yung Constitution? Of course, we are imperfect. So it's not a perfect Constitution. But I think we made two mistakes. We made two mistakes in writing that Constitution. We estimated the spirit of EDSA. And number two, we underestimated the greed of politicians and big business. Kaya tingnan ninyo yung mga lupain ng mga local government. Pinagbili doon sa mga land developers na malalaking business. Correct? So lahat ng increasing value nandun na sa big business ngayon. Dapat yon yung mga lupain na yon, diyan gumawa ng mga dwellings and of the people. Doon muna sir yung isa, no? Yun nga, looking back doon sa discussions sa Constitutional Commission about banning political dynasties. Ano ba yung naging thought process? Bakit hindi nyo pag ginawa sa executive provision? Sorry, I did not answer earlier. Alam nyo na discussion namin yan. We considered, ba't hindi na ilagay natin yan kung anong kailangan. At the time, it was 4 degrees. Ang dapat na bawal. 4 degrees. Okay. Sabi niya, teka muna. Democracy natin, once it improves, nag-mature ang ating democracy, baka hindi na kailangan ng 4 degrees. Baka 2 degrees na lang. And maybe 20 years from now, 25 years, we don't need it at all. So, we made the mistake of saying, well, that's true. It must be adjusted to circumstances. Why don't we give that power to the Congress? Right? Ngayon, ang Congress, 36 years, they have not passed an anti-dynasty law. 36 years. At ang kanilang binagbibimangan, ang Constitution. Why didn't you pass it? 36 years. Why? Because
sila nakikinabang na wala yung anti-dynasty law. So yan po ang pahayag ni Attorney Christian Monsod, kapangalan ni Christian Esquera. But anyway, in final analysis, hindi po itong constitution ang problema. Ang problema po ay itong ating mga inihahalal na mga politiko, hindi po sila honest, hindi po sulit tunay na mga bayan. Sapagkat kung ito po ay mga tunay na mga bayan na talagang mga tao sa puso ang paglilingkod sa mga Pilipino, ay dapat po ipapasa nila ito. Isa man lang na batas na ito, ang anti-dynasty law, may ipasa man lang. Yung mga economic provisions, pwede naman lang gawin yan, hindi na kailangan palitan pa itong constitution natin. Ang kailangan natin ay mga matitinong, mga mambabatas. Yun lang po. Alright, yun po lamang. Salamat sa inyong pagtangkilik sa ating sobrang liit na channel. Pero huwag kayong mag-alala, road to 100,000 tayo. At pag tayo naka 100,000, siyempre, mamimigay naman tayo ng konting pabuya sa first 100 na na magko-comment. Pag tayo naka 100,000, pwede bibigyan natin ng 1,000 each. Pag-iipunan natin yan, salamat po. Sana dumami tayo.